Pinauna ako ni Lolo rito ngayon para makipag-date sa apo ng dati niyang kasama sa giyera. Pero may mas mahalaga akong kailangang gawin. Iyon ay ang makuha ang secret chip mula sa SIT Intelligence Organization upang mahanap ang may sala sa nangyari sa aking ina. Boss, sigurado ka bang gusto mong magsuot niyan? Magpapanggap muna akong guard para makaiwas sa kanila. Anong petsa na ba? Pero naiisip pa rin ni Mama ang ayos na kasalan. Boss, may nanira sa security system natin. Nakapasok sila sa opisina mo. Ilak agad ang lahat ng daanan. Huwag hayaang manakaw ang pinakamahalagang sekreto ng SIT. Opo, sir. Muli na namang may mga matatapang na nagtatangka. Boss, nandiyan na ang mga kasparing mo. Kiang-Kian, nakita mo na ba ang apo ng dati kong kasamahan? Makipag-usap ka ng maayos sa kanya ha. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Zenyuan, nakita mo na ba ang apo ng dating kasama ng lolo mo? Kailangang maayos mo na iyan ngayong araw? Ma, huwag kayong mag-alala. 29 na segundo, boss. Boss, nahuli ka ng 2 segundo kaysa dati. Huwag kang Huwag kang mag-alala. mag-alala. Makukuha ko ang chip na iyon Mahuhuli ko ang magnanakaw na iyon? at malalaman ko kung sino ang may sala. Habulin niyo siya. Agent J? Snow Eagle. Agent J? Hindi ka makakatakas. Tingnan lang natin. Maghiwa-hiwalay kayo at hanapin siya. Opo. Doon tayo maghanap. Huwag nating sadyang sirain ang mood ng boss. Pasensya na po. Nagulat lang po ako kanina. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Kung ganoon, bakit ka nagtatago rito? Tagalinis po ako rito. At magpapalit na sana ako ng uniforme para pumasok sa trabaho. Sino po ba kayo? Bakit po kayo narito sa likod ng pinto? Ako. Security guard ako, may hinahanap lang. Hindi ka naman mukhang security guard. At hindi ka rin naman mukhang tagalinis. Boss, kanina doon sa Timog Silangang Gate, nakita namin ang bakas ni Agent J. Kaso, nakatakas na naman siya. Naiintindihan ko. Kiang-Kian, ayon sa plano ay nagawa ko ng ilayo ang mga tao sa iyo. Huwag kang mag-alala. Mukhang Mukhang security tagalinis guard na nga talaga siya siya. talaga. Boss? Walang anumang kakaiba rito.
Magsilabas na kayo. Sige po. Tungkol kanina. Salamat. Eto ang sa iyo. Ibinabalik ko na. Kian Huo Huo Zenyuan. Zenyuan. Talagang inindiyan mo ang mo babaeng ang babaeng ipinapakilala ko sa iyo para makipag-date para makipag-date. kapag hindi ka pa Binabalaan nagpakasal. kita. Huwag mo na akong ituturing na ina. na ina. Ikaw, minamadali ka na rin bang magpakasal? Minamadali ka rin bang magpakasal? Paano kaya? Kung tayo na lang. Magpakasal? Hindi ka naman siguro humanap lang ng kung sino para lokohin ang mama mo? Hindi ako naniniwala. Totoo ba? Hindi mo naman siguro niloloko ang lolo mo? Totoo po ito? Totoo po. O, kailan nyo balak magpakasal? Handa na ba ang titirhan ninyo? Napakagaling. Matagal nang naghanda ang mama ng isang villa para sa inyo. Ngayong gabi na kayo lumipat doon. Titirhan. Dahil nalinlang ko si lolo na kasal na ako, hindi na ako pwedeng manatili sa bahay. Villa? Ang tingin niya sa akin ay isa lang maliit na security guard. Hindi ko pwedeng hayaang malaman niya ngayon na nagsisinungaling ako sa kanya. Ano kaya kung magsama na tayo? Magsama na tayo? Sige. Ito. Ito ba ang sinasabi mong matanda at maliit na lugar? Hindi ba malaking mansion ito? Sakto lang. Mayroon akong isang matanda at maliit na unit doon. Hindi lang gaanong maganda ang paligid. Nag-aalala lang ako na baka hindi ka maging komportable. Ano ka ba? Ang tahanan ay wala sa laki o liit. Sa kamag-anak ko ang bahay na ito. Sakto kasing nagpunta sa ibang bansa ang anak nila, kaya nabakante ang bahay. Pinatuloy muna nila ako rito. Ginagawa ko lang ito dahil nag-aalala akong hindi ka maging komportable. May misyon tayo. Ano? Kinasal ka na? Hindi nga? Isa lang siyang simpleng guard, pero bukod sa mabuti siya, guwapo rin siya. Hindi ka ba nagbibiro? Siya nga pala, ano na ang lagay ng chip? Nailipat na ng SIT ang chip ng palihim sa Dihaw Building. Nasa kanila na ang pinakamahigpit na sistema ng seguridad sa mundo. Bukas, ang Dihaw Building ay magkakaroon ng isang masquerade ball. Ito ang magandang pagkakataon para kumilos ka. Boss, hindi ba't kaninang umaga lang ang blind date mo? Bakit ngayong hapon lang, kasal ka na agad? Sino ba talaga ang asawa mo? Isa lang siyang ordinaryong tagalinis. Pero, medyo cute siya. Siya nga pala. Ano na ang balita sa trabaho natin? Huwag kang mag-alala. Nailipat na ang chip sa pinakasiguradong lugar, sa pinakamataas na palapag ng Dihaw Building. Gayunpaman, may gaganaping masquerade ball bukas. Imperial Group Young Mistress Lin. Ay gustong imbitahan ka. Sabihin mo kay Lin Tianyo, darating ako. At isa pa, Agent J, maaaring samantalahin niya ang party para muling kumilos. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makuha siya. Nga pala, iyong batch ng mga kagamitan na galing abroad, kailan darating? Mukhang sa pagkakataong ito ay si Snow Eagle ay maghihigpit ng husto. Pinahanda ko sa iyo ang bagong kagamitan. Kamusta na ang paghahanda? Nakaimpake na ang mga kagamitan at naipadala na sa bago mong address. May naghatid na ng mga kagamitan sa harap ng pintuan nyo. Isang puting kahon. Isang itim na kahon. Ano? Huwag mong bubuksan. Ano yan? Ito. Iyong binili kong damit panloob. Pasensya na. Paumanhin po. Bakit may isa pang kahon dito? Anong nangyari? Sino yan? Mahal. Mahal, natatakot ako. May pumasok ba na magnanakaw sa loob ng bahay? Baka, isang ligaw na pusa lang siguro iyon. Nasa pang-47 palapag tayo. Paano magkakaroon ng ligaw na pusa dito? Anong nangyari? Wala lang. Ikaw? Ayos ka lang ba?
Hindi naman. Mabuti naman kung ganon. Ako, hindi ko iyon sinasadya. Nay, ang chip ang huling bagay na iniwan nyo bago kayo nawala. Siguradong may mga clue sa loob nito. Kailangan kong mahanap agad ang chip at parusahan ang may sala. Ngayong gabi na ang sayawan. At ito na ang huling pagkakataon ko. Agent J, ngayong gabi, sisiguraduhin kong wala ka ng matatakasan. Siya ba ang bago mong asawa? Best friend ko siya. Isa rin siyang tagalinis. Isinabay na niya ako papuntang trabaho. Medyo gwapo pala siya. Anong nangyayari? Wala naman. Una na po ako sa trabaho. Maaaring gabihin na po ako ng uwi mamaya. Tamang-tama. Gagabihin din ako ng uwi ngayon. Gagabihin? Gusto mo bang sunduin kita? Ha? Wag na. Wag na. Kasama ko naman siya. Sige. Sige po. Mauuna na ako sa trabaho. Mag-ingat kayo ha? Bye-bye. Tara na. Ang damit para sa party, mascara, at ang mga kagamitan ay nandito na lahat. Siguradong naroon si Snow Eagle mamaya, kaya mag-ingat ka. Boss, ang lahat ay ayon sa inyong plano at handang-handa na po. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong makukuha ko na ang chip. Agent J, sa pagkakataong ito, mahuhuli na kita. Wow! Ang sasarap tingnan ng mga dessert na iyon. Ang invitation card na ito sa party, hirap na hirap akong makuha ito, swerte mo na lang. Mag-focus ka. Hay naku, huwag kang mag-alala. Siguradong magiging perfect ang pagtutulungan natin mamaya. Kumpirmado na. Boss, pumasok na ng party si Agent J. Base sa mga ebidensyang nakuha. Ang taas ni Agent J ay nasa 168, balingkinitan ang katawan, para mas madaling makagalaw. Malamang ay may biyak ang suot niyang gown. Mukhang pamilyar siya. Bakit parang kilala ko siya? Genuine? Pinupuntahan mo ba ako? Ilang beses na kitang niyaya, sa wakas ay pinagbigyan mo rin ako. Bitiwan mo ako. Genuine, sino ba siya? Ang sinabi ko, ayaw ko nang ulitin pa sa pangalawang pagkakataon. Ikaw. Ang mga matang iyon, siya nga, Snow Eagle. Nagsisimula na ang mask ball. Sa lahat ng aming mga panauhin, hanapin na ninyo ang gusto ninyong makapares sa pagsayaw. Genuine? Kung sa harap ng maraming tao ay tatanggihan mo ako, mapapahiya talaga ako niyan. Nakita na ako ni Snow Eagle. Narito nga talaga siya. Mag-ingat ka po. Ano naman kung nandito siya? Dapat makuha ko ang chip. Tuloy ang lahat ayon sa plano. Miss, pwede ka bang maayang sumayaw?
Handa ka na ba? Handang-handa na. Ako po ba? Siyempre, handang-handa na ako. Bakit ka nagmamadali? Gusto mo bang mawala? Ituloy mo lang ang panghihipo na iyan. Heto na naman ang isa pang babaeng gustong akitin si Zenyuan. Masyado siyang mapangahas. Maayos ka lang ba? Narito siya para hulihin ako. Hindi dahil gusto niya ako. Bakit ang tingin mo sa akin ay parang karibal mo? Zenyuan, bakante ka ba ngayong gabi? Magkasama sana tayo. Huwag kang magmadali. Ikaw na masamang babae ka. Lakas ng loob mong agawan ako ng lalaki. Tingnan lang natin. Hindi ko pa nga pala alam ang pangalan mo. Gusto ko ring malaman kung sino ka ba talaga. Sabi yan. mo nga ba? Snow Eagle, Agent J. Agent J. Gusto mong nangkawin ng chip? Sa pagkakataong ito, nagkamali ka ng kalkula. Inasahan niyang darating ako para sa chip, kaya siguradong wala ito sa taas na palapag. Nasaan kaya ito? Alam ko na. Kiang-kian, nakasagap ako ng hindi inaasahang signal dyan. Sinimulan ko na ang emergency plan. Hihintayin kita sa hagdanan. Ihanda ang countdown. Ngayon, Siyam, hindi ka na makakatakas. 8, Tingnan lang natin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Akala mo makakatakas ka? Sino ang nagsabing tatakas ako? Nawawala ang chip? I-lockdown ang lahat at kapkapan ang bawat isa sa kanila. Kapag nahanap nyo ang may dala ng chip, hulihin sila agad. Opo. Nahulaan niya na ang chip ay daladala ko palagi at ang balitang inilipat ito sa rooftop ng Dihaw ay isa lamang palatandaan para iligaw sila. Kapkapin niyo siya. Nagtagumpay ka? Oo. Ayos. Hindi ko akalain na kahit may pinakamataas na antas ng security system ang Shueying, ay nakuha mo pa rin ito. Anong balita? Sandali na lang. Anong tunog iyon? Tara! May natagpuan kaming tao na may dalang chip sa Exit B. Kiang-kian, tingnan mo ito. Huo. Ito ang Huo Kiang ni Huo Group. Huo Qiang? Si Zenyuan ay apelidong Huo rin. Wala na tayong oras. Kopyahin mo muna ang mga datos. Maghanap ka ng paraan para makaalis. Lalabas na tayo. Sige po. Boss, ang taong nakita namin ay may dala lamang na karaniwang chip. Bilis! Bumalik tayo sa hagdanan kanina. Boss, nasira na ang chip. Malamang ay nakopya na nila ang mga lihim na impormasyon sa loob. Sit, simulan agad ang Level 1 Information Defense. Masunod po. Ito na ang huling bagay na iniwan ni Shadow Blood bago siya nawala. Agent J, may kinalaman kaya ito kay Shadow Blood?
Pumunta ka at alamin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa buhay ni Shadowblood. Opo. Habi, una na akong uuwi ha. Umuwi ka na rin ng maaga. Love you. Ang defense system ng headquarters ay hindi basta-basta mapapasok sa maikling panahon. Hanapin si Agent J sa buong lungsod. Kung may balita na, iulat agad sa akin. Sige po, sasabihan ko muna ang mga tauhan na bumalik muna sa headquarters. Sige. Hindi na muna ako babalik sa headquarters. Kailangan ko nang umuwi para matulog. Uuwi. Uuwi po? Hindi ba sa headquarters building naman po kayo palaging natutulog? Mula ngayon, kailangan ko nang laging umuwi. Tutal, may asawa na ako ngayon. Iniisip mo bang katulad pa rin nyo? Akong walang partner? Kiangkian? Kiangkian. Hindi ba una siyang bumalik dito? Nasaan siya? Kiangkian. Pasensya na, mahal ko. Hindi ko alam na nagpapalit ka ng damit. Habi, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Lalabas muna ako. Sige. Aray! Habi, masakit ba? Sa tingin mo? Sino ang mag-aakalang ang asawa ko ay ganoon kabilis kumilos? Dapat mong malaman, sa loob ng SIT, walang sino man ang mas bibilis pa sa akin. Asit? Kabilang ka sa SIT. Ang ibig kong sabihin ay nagtatrabaho ako bilang guard sa SIT. Maghanap ka na lang ng pagkakataon na lumipat ng trabaho, hindi magandang lugar doon. Sige, Buti na lang at security guard lang siya ng SIT. Hindi ko na itago ng maayos ang galing ko kanina. Kailangan kong ibaling ang atensyon niya. Hindi niya dapat ako paghinalaan. Naku, Habi. Ang totoo niyan, hindi ko lang sinasadyang maglabas ng galing dahil sa gulat. Hindi ako kasing galing mo, di ba? Masakit pa ba? Hipan ko uli para mawala ang sakit. Habi, mukhang ilong mo ang napinsala at hindi ang utak mo. tama. Utak ko ang natamaan at hindi ang ilong ko. Habi, mukhang napuruhan ang utak mo. Ay. Ano yan? May nasaktan sa akin. Bakit may parang gasgas dito? Nasaktan ka ba? Hay, wag mo na yang banggitin. Dahil iyon sa kalaban ko sa kumpanya, nasaktan niya ako nang hindi sinasadya. Ang masamang lalaking iyon, araw-araw na lang siyang naghahanap ng butas sa akin. Naghahanap ng butas? May lakas siya ng loob na apihin ka? Sabihin mo sa akin kung sino siya. Ngayon din ay parurusahan ko siya. Wag na po. Hindi mo siya kaya. Ang ibig kong sabihin, masyado siyang makitid ang isip, wag na tayong pumatol sa kanya. Ayoko lang na magkaproblema ka ng dahil sa akin. Asawa ko, sa susunod na apihin ka uli niya, sabihin mo lang sa akin, sisiguraduhin kong magbabayad siya ng husto. Opo, alam ko na. Ikaw, bakit ka rin may sugat? Nakalmot lang ako ng ligaw na pusa sa labas? Wala ito. Ligaw na pusa? Napakabangis naman, anong klaseng ligaw na pusa yan? Mukhang mas mabangis pa iyan sa tigre. Tama ka, isa nga siyang mabangis na tigre. Nay, kasal na po ako. Kahit biglaan lang ito. Mabuti naman po ang taong iyon. Sayang lang, at hindi mo na ito makikita. Pero huwag kang mag-alala, nalaman ko na ang tungkol sa nawala sa iyo, at posibleng may kinalaman si pamilyang Huo doon. Hahanapin ko ang may sala. Yang Tian, nalaman ko na babalik sa bansa si Huo Chiang ngayong weekend at tutuloy siya sa Hotel Yuting. Naintindihan ko. May iba pa bang impormasyon? Ay, may nalaman pa ako. Hilig ni Huo Chiang ang mga babae, lalo na ang mga kaakit-akit. Balita ko ay kakaiba ang mga gusto niya sa kanila.
Ang mga mayayaman talagang ito, maraming pakulo sa buhay. Kaakit-akit at maganda. Boss, ang tito ninyo na si Huok Yang ay babalik sa bansa ngayong weekend. Kasabay nito, napansin ko rin ang mga tao ni Agent J, parang iniimbestigahan din nila siya. Si Agent J? Bakit niya iniimbestigahan si Huok Yang? Siguro ay dahil ito sa usapin ng chips. Dahil ito ay isang nagkataon, paniguradong bumalik na si Huok Yang at tiyak na hahanapin siya ni Agent J. Kung ganoon, maghihintay na lang tayo sa tamang pagkakataon. Boss, parang may nag-iimbestiga sa nangyari kay Shadow Blood. Ano? Gusto kong makita kung sino ang taong ito na nagmamadaling parusahan ko. Nasaan ba talaga ang Huok Yang na iyan? Ikaw ba si Yun Chian? Sino ka? Kaya naman pala, ikaw lang ang basurera na iyan, na nang-agaw sa aming Zenyuan. Hindi ako makapaniwala na bigla siyang nagpakasal sa'yo. Ang mga diskarte mo, talagang hindi ka biro. Paano niya nakilala si Zenyuan? Anong balak mong gawin? Ang babaeng ito, ibinibigay ko na siya sa inyo. Salamat po, Binibini. Maraming tao rito, hindi ako dapat lumaban para hindi mabunyag ang pagkakakilanlan ko. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Isang hamak na basurera? Nagawa mo pang makipag-agawan sa akin ng lalaki? Ito ang nararapat sa iyo. Pinapayuhan kitang tumigil na habang may oras pa. Napakayabang mo ah. Huwag mong sabihing iniisip mong ipagtatanggol ka ni Zenyuan. Huwag ka nang managinip. Isa ka lang namang hamak na tagalinis, habang ako naman ay ang anak ng tanyag na Imperial Group. Hindi niya ako magagawang saktan para lang sa'yo, naintindihan mo ba? Mga bata, ituro niyo sa kanya ang leksyon niya. Opo. Ano? Ikaw ang tila naghahanap ng gulo. Boss, Kung hindi kayo aabot ng 10,000, huwag na huwag kayong tatayo. opo. Kayong mga inutil, bumangon kayo riyan. Halos malimutan kong nandyan ka pala. Anong gagawin mo sa akin? Ngayon natatakot ka na, huli na ang lahat. Bilisan niyo, huliin niyo siya. Aray ko, nasasaktan ako. Saklolo. Umalis na kayo rito kung ayaw niyong tapusin ko kayo! Ayos ka lang ba? Asawa ko. Genuine? Bakit? Natatakot ka bang malaman ko na inaapi mo ang asawa ko? Ako? Huwag mo siyang sisihin, mahal. Baka nagkamali lang siya ng intindi. Anong drama yan? Genuine, hindi ko man lang siya hinawakan. Siya ang may balak na. Sa tingin mo ba bulag ako? Genuine, maniwala ka sa akin. Ang masamang babaeng ito, siya ang gustong manakit sa akin. Lin Chianyo? Hindi ako nananakit ng babae. Pero ang Imperial Group ang siyang pagbabayarin ko sa ginawa mo. Lahat ng puhunan ng SIT sa Imperial Group, kakanselahin na ngayon. Ano? Genuine, ang tagal na nating magkakilala dahil lang sa isang walang hiyang babae. Tatanggalan mo kami ng puhunan? Kapag hindi ka pa tumigil sa pambabastos sa asawa ko, pababagsakin ko ang buong kumpanya nyo ngayon din. Layas! Kayo? Mahal ko, ang pamilya ni Lin Qianyu ang may-ari ng Imperial Group. Isang hamak na security guard ka lang, paano mo nasabing matatanggal mo ang puhunan doon? Isang security guard ka lang, paano mo nasabing pwedeng bawiin na lang ang puhunan basta-basta? Utos ng boss namin ang pagbawi ng puhunan. Matagal na naming hindi gustong makipagtulungan sa Imperial Group. Hindi lang kami makahanap ng tamang pagkakataon. Totoo ba? Bakit naman kita lolokohin? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Special Assistant Lee. Special Assistant Lee. Opo, lahat ng ito ay ayon sa utos ng boss namin.
Ang desisyon ni Special Assistant Lee ay palaging sumisimbolo sa Sithead Snow Eagle. Kahit pa isa lang akong security guard, hindi ko papayagang bastusin ang asawa ng isang Huo Zhenyuan. Siya nga pala, bakit ka nandito? Kahit paano, ako pa rin ang asawa mo sa batas at hindi pa kita nakitang nagsuot ng ganyan. Pupunta kasi ako sa reunion namin, kaya nag-ayos lang ako ng kaunti. Alam ko ang mga ganyan. Kadalasan sa mga reunion ng magkakaklase, mayroong mga secret admirer, unang pag-ibig at iba pa, kaya talagang kailangan mag-ayos ng husto. Secret admirer? Unang pag-ibig? Gusto ko silang makilala. Naku, anong unang pag-ibig ang sinasabi mo? Wala akong naging kasintahan simula noon. Diretso kasal na agad tayo. Narinig mo ba? Walang secret admirer ang asawa ko. At agad siyang nagpakasal sa akin. Opo, boss, tama po kayo. Huwakyang. Mahal, hindi ba't may trabaho ka pa? Oo, tama ka. Unahin mo na muna iyan. Hihintayin na lang kita sa bahay. Nandito na ba ang Huokyang? Mag-isa ka lang? Gusto mo bang sumabay sa akin? Kahit ano. Ang ibig kong sabihin ay hindi rito. Pasensya na. Sige, hayaan mo na. Pero sa susunod na nasa bar ka, huwag mong kakalimutan gamitin ang senyas na iyon. Madali kasing makapagbigay ng maling akala. Teka lang. Nandito na si Huok Yang, nasa bar siya. Maaring lumitaw si Agent J sa bar kahit anong oras. Aalis na tayo ngayon. Na-curious ako kung anong sorpresa ang ibibigay mo sa akin mamaya. Mamaya, malalaman mo rin. Maganda ang katawan mo. Boss, Nasaan si Huokyang? kakalis lang po niya. Hindi niyo po ba siya nakita? Mag-isa lang ba siya? May kasama siyang babae. Maaring siya si Agent J. Tara na. Ano? Ayaw mo na bang ituloy ito? Kailangan muna kitang bigyan ng oras para makapaghanda ka ng sorpresa. Sige ba? Sa oras na iyon, siguraduhin mong hindi ka magugulat. Magtago muna kayo. Titingnan ko muna ang sitwasyon. Opo. Bastos na lalaki. Pagkatapos mong inumin ang basong ito, tingnan natin kung magsasabi ka na ng katotohanan. Sino iyan? Ito ay inspeksyon lang. Pakibukas ang pinto. Boses iyon ni Genuine? Bakit siya naririto? Huwag mong bubuksan ang pinto. Sino yan? Zenyuan? Bakit ka nandito? Uncle.
Mayroon akong mahalagang kontrata na kailangang pag-usapan kasama ka. Zhen Yuan, bakit kaya bigla niyang binisita si Huo Qiang? May gagawin pa ako? Sa ibang araw na lang natin pag-usapan ang tungkol sa kontrata. Nagtataka lang ako kung anong klase talagang tao. Ang mas mahalaga pa kaysa sa kontratang nagkakahalaga ng ilang daang milyong dolyar? Wala kang pakialam doon. Heto, uminom ka muna para maging masaya. Bakit? Natatakot ka ba na baka nilagyan ko ng gamot yan? Dapat ikaw ang matakot, babes. Yung baso mo ang iinumin ko. Tagay? Mauna kang uminom. Matalas ang matandang ito, napakaingat pa. Malamang na nasa loob si Agent J. Humanda para magtipon-tipon. Harangan ang lahat ng mga lagusan. Sa pagkakataong ito, hindi na natin siya hahayaang makatakas muli. Anong nangyayari? Baka naman tinablan ka na ng gamot. Hindi ba't uminom ka rin naman sa basong yon? Sinong nagsabing dapat ilagay sa baso ang gamot? Ang gamot na ito ay gagawing tapat ka lang sa iyong sasabihin. Magsalita ka. Kilala mo ba si Shadow Blood? Pinupuntirya niya si Shadow Blood. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nalaman ko na may kinalaman ka sa nangyari kay Shadow Blood. Magsalita ka. Ikaw ba ang tumapos kay Shadow Blood? Magsasalita na ako? Sige, magsasabi na ako. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo. Naaalala ko na. Naaalala ko na. Opo. Noon ay si Huo. Qiang. Bakit Bitawan ikaw mo ang ako. nandito? Kayo. Genuine? Bitawan mo ako. Genuine? Dumating ka sa tamang oras? Hayop ka. Bitawan Bitawan niyo niyo ako. Qiang. Qiang. Ayos na ang lahat? Ligtas ka na. Ano ba ang talagang nangyari? Siya. Siya ang may gawa. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Naglakas loob kang hawakan siya. Ito. Ayos na? Huwag ka nang mag-alala. Kayo. Magkakilala kayo? Asawa ko siya. Anong nangyayari rito? Bakit kayo magkasama? At nagawa niyo pa? Siya. Nilagyan niya ng gamot ang inumin ko. At sa pilitan niya akong pinainom, niloko niya ako para madala sa kwartong ito at binalak niya akong hamakin. Huwag kang makinig sa mga kasinungalingan niya. Ang masamang babaeng ito, ang unang nakiapid sa akin. Huo Qiang. Siya ang naglagay ng gamot sa akin, Genuine. Kung ganyan ka talagang klaseng tao, ay hahayaan ko na sana. Pero talagang naglakas loob ka pa na pagsamantalahan ng asawa ko. Sa tingin mo ba? Ay hindi ko kayang gumanti sa ginawa mo? Hindi. Balak niyang... Teka, kapag nalaman ni Huo Zhenyuan na ang masamang babaeng ito ay narito para imbestigahan ang kumuha sa buhay ni Shadow Blood, siguradong lagot ako. Gamot para sa pampagana?
Walang hiya ka. Huo Qiang, subukan mong galawin siyang muli at pasasabugin ko ang mukha mo. Lalaking ito, nagagawa mo pa akong bantaan? Alam mo ba kung sino ako sa buhay mo? Alam mo ba kung sino ako sa iyo? Ano naman kung ikaw si Huo Qiang? Sasabihin ko sa iyo? Kahit pa ikaw si Huo Qiang, akala mo ba ay matatakot ako sa iyo? Ang pagkakaroon ng kaparehong apelyido sa iyo ay isang malaking insulto para sa akin. Ang nangyaring ito ngayon, hindi ko palalampasin ito. Kung gusto mo akong kalabanin, handa ako kahit kailan. Para sa akin, handang kalabanin ni Zhen Yuan si Huo Qiang. Napakalupit pa naman ng mga paraan ng lalaking ito. Paano kung... Huo Zhen Yuan. Hindi ba't nagmamayabang ka lang dahil ikaw ang boss ng SIT at may kontrol ka rin sa pamilyang Huo kaya palagi mo akong tinatapakan. Tandaan mo? Darating din ang araw, natatapusin kita at kukunin ko muli ang pamilyang Huo. Zhen Yuan. Ang Huo Qiang na iyan ay si miyembro ng pamilyang Huo. Dahil sa akin ay nakalaban mo siya, hindi ka ba natatakot na gantihan ka niya? Kahit pagustuhin niyang maghiganti sa akin, hindi ko kayang pabayaan na lamang na kung ano ang gawin niya sa iyo. Mahal ko. Bakit mo siya kasama? Ako. Hindi ba't uuwi ka na dapat? Bakit ka nandito sa kwarto niya? Ako, kasi nakikita ko na hindi madaling kumita ng pera, kaya gusto ko lang magkaroon ng sideline para makatulong sa bahay. Ayaw ko kasing masyado kang mapagod. At may nagpakilala rin sa akin na napakalaki raw ng komisyon sa pagbebenta ng alak doon. Eksaktong may reunion kaming magkakaklase ngayong araw, kaya sinubukan ko. Hindi ko lang akalain na mangyayari ang ganitong mga bagay. Talaga? Bakit naman kita lolokohin? Bakit parang napaka nagkataon? Kakaalam ko pa lang na pupuntahan ng Espia J ang uncle. Ay nakita ko na agad na magkasama ang Qiang Qian at uncle. Niloko lang kaya siya ng uncle para pumunta doon o baka naman. Bakit ang init mo? Ito na ang epekto ng gamot. Nilagyan talaga siya ng masamang gamot. Huo Qiang, kapag sinubukan mo pa siyang hawakan, paparusahan talaga kita. Mahal, ang sama ng pakiramdam ko. Qiang Qian. Hindi maganda ito. May patalim ako sa hita. Mahal, ang sama ng pakiramdam ko. Naku, ang kutsilyo ko. Sa Naitapon wakas. na natin ang... Nahihirapan ako. Mahal ko. Hindi pwede. Hindi ko dapat pagsamantalahan ang sitwasyon. Lango siya sa gamot ngayon, hindi niya alam ang ginagawa niya. Paano kung magsisi siya paggising niya? Qiang Qian, konting tiis na lang. Mawaala rin ang bisa ng gamot mamaya, ayos lang ba? Hindi ako nagkamali ng pagtingin sa kanya. Pinili pa niyang maligo ng malamig at hindi niya sinamantala ang pagkakataon para hamakin ako. Kaso lang, napakabait niya sa akin. Kinalaban pa niya si Huo Qiang para sa akin habang niloloko ko naman siya. Nakakuha ako ng balita na pumunta rin si Snow Eagle sa hotel na iyon kahapon. Nabulgar na ang kinaroroonan mo. Hindi dapat mapunta kay Snow Eagle ang investigasyon niya tungkol sa akin. Gumawa ka ng paraan para malipat ang atensyon niya. Sige, palaubaya mo na iyan sa akin. Nga pala, nakita ko kahapon si Huo Zhenyuan na karga ka papasok sa hotel na iyon. Hindi ka ba nahuli? Sinamantala ko ang pagkakataon at uminom ng pampagising na gamot. At tinukso ko siya, tingin ko ay nalusutan ko ang sitwasyon. Ano?
Uminom ka ng gamot? May nangyari ba sa inyo? Wala. Isa siyang mabuting tao. Nagawa niyang magpigil hanggang sa huli. Ano? Paano magagawang magpigil ng isang lalaki sa ganitong klase ng sitwasyon? Saka, matagal na kayong kasal at mukhang maayos naman ang samahan niyo. Hindi kaya may problema siya sa katawan? Sinasabi ko sa iyo, ang mga lalaki ay hindi dapat tinitingnan sa itsura lang, dapat sinusubukan para malaman. Nasubukan ko na. Ha? Ayusin mo na ang dapat mong gawin. Noong mga panahong iyon, noong si Huo, Ang gustong sabihin noon ni Huo Qiang, sino ba talaga iyon? Gising ka na ba? Ah. Kalalasa lang sa kanya ng gamot kanina, pero bakit gising na siya agad? Nahihilo pa rin ang ulo ko. Buti na lang, kaunti lang ang nainom ko kanina. Malamang ay nawala na ang bisa ng gamot. Maayos na ang pakiramdam ko. Mabuti naman kung ganoon. Nagpakita siya sa tabi ni Huo Qiang dahil ba talaga sa pinainom siya ng gamot? Nga pala, sabi mo kanina ay may nagpakilala sa iyo para magbenta ng alak? Sino ang nagpakilala sa iyo doon? Siya ay... Dati ko siyang kaibigan na kasama ko sa paglilinis. Anong pangalan niya? Siya ay... Boss, nagpakita na si Agent J. Nakita namin sa Mainian Resort ang kinaroroonan ni Agent J. Anong nangyari? Wala ito. Magpahinga ka muna, lalabas lang ako para sumagot ng tawag. Sige po, sige. Bantayan niyo siyang maigi? Darating na ako dyan. Mukhang naprapraning lang ako. Si Qiang Qian ay isang ordinaryong babae lang. Paano siya magiging si Agent J? Nagbenta siya ng alak para kumita ng pera para sa akin, pero pinagdududahan ko siya. ang babaeng iyon, babae pala siya ni Huo Zhenyuan. Mukhang hindi pa alam ni Huo Zhenyuan ang tunay niyang pagkatao. Nakakatuwa ito. Siyasatin niyo ang impormasyon ng babaeng iyon kahapon? Kasama na ang lahat ng tungkol sa kanila ni Huo Zhenyuan. Bakit ba ang hirap amuhin ni Snow Eagle? Sa wakas, nahuli na rin ang totoong kulay niya. Itipon niyo ang lahat ng kuha ng CCTV sa kalsada at hanapin ang pinagtataguan ni Agent J, iswalat mo sa akin ang lahat. Opo, boss. Kumusta na ang sitwasyon diyan? Muntik na akong mahuli, mabuti na lang at naligaw ko sila. Pero sa ngayon, mahigpit na binabantayan ni Huo Zhenyuan si Huo Qiang. Mabuting huwag ka munang lumapit sa kanya. Naintindihan ko. Magtago ka ng mabuti. Huwag kang papahuli. Iisip pa ako ng paraan at titingnan ko kung may pagkakataong makapasok sa pamilyang Huo bilang isang empleyado ng Huo Group. Magiging empleyado sa Huo Group. Narito ka na? Oo. Siya nga pala, narinig ko lang ang sabi mo. Napupunta ka sa Huo Group para maging empleyado? Oo. Naisip ko kasi na hindi pang matagalan, ang puro part-time lang. Nagkataon naman na ang Huo Group ay naghahanap ng permanenteng tagalinis. Medyo mas mataas ang sweldo doon, kaya gusto kong subukan. Gusto ko lang din namang kumita ng dagdag para sa pamilya. Palaging iniisip ni Qiang Qian ang kapakanan ko at ng ating pamilya, habang ako naman ay patuloy na itinatago ang totoo kong pagkatao sa kanya. Araw-araw na maagang umaalis at gabing-gabi na kung bumalik si Zhenyuan, nagsisipag para kumita ng pera para sa amin, pero hindi siya nakakakain ng maayos o malusog. Dahil sa ngayon ay hindi ko pa maipapaalam ang tunay kong pagkatao upang mapaganda ang buhay ng pamilya namin, ay simula ngayon, ipagdadala ko siya ng pagkain araw-araw.
Magpadala pa ng mga tauhan, maghanap base sa mga CCTV. Hanapin niyo ang lahat ng sulok at hanapin niyo para sa akin si Agent J. Kapag hindi niyo pa rin siya nahanap, lahat kayo ay lumayas na dito. Narinig niyo ba ang lahat? Opo. Kasama ka rin doon. Po? Boss, talaga bang kaya mong paalisin ako? Hello, Kiang Kian? Habi, narito ako para bisitahin ka. Nandito lang ako sa baba ng kumpanya nyo. Maupo ka muna sa sofa sa lobby at hintayin ako ng sandali. Pupunta na ako riyan agad. Grabe. Ito ba talaga ang boss natin? Sino ang kausap ni boss sa telepono? Sino ang nasa kabilang linya? Siguro ay ang asawa niya. Ngayon ko lang nakitang nagkaganito ang ating boss. Bilis, ipaghanap niyo ako ng uniforme ng guwardiya. Masusunod po. Boss, nag-enjoy po ba kayo sa pag-cosplay? Habi, bakit ang mga iyon ay Ang taong yun kasi ay nirespeto ang aming boss. Kaya kailangan lang nilang turuan ng leksyon. turuan ng leksyon? Oo. Pero parang ginagawa nila iyon para tapusin siya. Snow Eagle talaga ay nananatiling napakarupit gaya ng dati. Sige na, sige na. Bakit ka nga pala napunta rito? Isang love dinner. Na-surprise ka ba? Hindi mo na kailangang mag-order ng takeout ngayong gabi. Sa totoo lang ako. Ay nako. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi ka masasaktan sa luto ko. Ikaw ang gumawa nito? Siyempre, tikman mo na dali. Wow. Kailan ka pa natutong magluto? Pagluluto lang iyan, siyempre hindi ako mahihirapan dyan. Simula ngayon, ipagdadala na kita ng pagkain araw-araw, gusto mo ba? Sige. Napakasarap. Haha, ang sarap talaga. Ang ngiti ni boss parang walang halaga. Anong nangyari sa kamay mo? Bakit may sugat? Bakit nasugatan ang kamay mo? Nasugatan ka ba habang nagluluto? Masakit ba? Ayos lang, hindi na ito masakit. Nasaktan ka na ng ganito, sasabihin mong hindi masakit? Maliit na sugat lang ito, galing na ito sa loob ng 2 araw. Kiang Kian. Binangga mo si Huo Qiang para sa akin, kaya gusto ko ring may gawin para sa'yo. Huwag kang mag-alala, marunong na akong magluto ngayon. Sisiguraduhin kong hindi ko nasasaktan ang sarili ko. Patawad? Hindi sana kita dapat niloko? At hindi rin kita dapat pinagdudahan. Sige, simula ngayon susunduin kita araw-araw pagkatapos ng trabaho para hindi ka na mahirapang mag-abang ng bus? Ayos ba? Opo. Tikman mo ulit. Susunduin din kita simula ngayon para hindi ka na mapagod sa pag-aabang ng bus. Ibig mo bang sabihin, ang anak ni Shadowblood ay naikasal kay Huo Zhenyuan? At pareho silang walang kinalaman sa tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa? Opo, sir. Nakakaaliw, ang anak ni Shadowblood, mukhang magaling din siyang makipaglaban, pwede ko siyang gamitin para tapusin si Huo Zhenyuan. Paano kaya kung sasabihin ko sa kanya na si Huo Zhenyuan ang may sala sa pagkawala ni Shadowblood na ang asawang pinoprotektahan niya ay matagal na siyang niloloko? Ano kaya ang magiging mukha niya? Hey baby, gising na. Kain na tayo ng breakfast. Binilhan kita ng paborito mong xiaolong bao, tsaka siumay. Kapag hindi ka pa bumangon, uubusin ko ang lahat ng ito? Wala akong ititira sa'yo. Huwag. Tada. Sige, tikman mo. Ito ang bago kong recipe. Sige, titikman ko. Uy, masarap ah. Ginawa ko iyan para lang sa'yo, kahit ang lolo ko ay hindi pa nakaranas ng ganitong treatment. Lagi mo kasing nababanggit ang lolo mo. Bakit bihirang-bihira mong mabanggit ang mga magulang mo? Noong bata pa ako, wala na si Papa dahil sa sakit. Ang mama ko naman ay palaging wala sa tabi ko, at noong nakaraang mga taon ay nawala na rin siya. Lolo ko na ang nagpalaki sa akin. Pasensya ka na? Hindi ko na dapat tinanong iyon. Ayos lang. Kahit wala na ang mga magulang ko, nandito ka naman, kasama kita. Halika.
Kumain ka na rin. Asawa ko. Mayroon akong magandang balita. Natanggap ako bilang cleaner sa Huo Group. Mas malaki ang sweldo doon, kaya mas marami na akong kikitain na pera para makapagluto ako ng mas maraming masasarap na pagkain para sa'yo. Kung pupunta si Kian sa Huo Group, baka malaman niya ang tunay kong pagkatao. Pero ginagawa niya ang lahat ng ito para sa akin. Kung alam ko lang, dapat simula pa lang ay hindi ko na itinago ang totoo kong pagkatao sa kanya. Kian. Alam ko na, lahat ng ginagawa mo ay para sa akin at sa pamilyang ito. Ako? Paano kung dumating ang araw at malaman ni Huo Zhenyuan na ang lahat ng ito ay para mahanap ko rin ang taong nagparusa sa nanay ko? Anong problema? Asawa ko, paano kung isang araw, malaman mong may itinago ako sa'yo? Ano? May itinago ka sa akin? Makinig ka muna sa akin. Hindi ko sinasadyang maglihim sa iyo. Mayroon lang talaga akong dahilan. Mapapatawad mo ba ako? Iniisip pa rin ba niyang gaya ng dati na magbenta ng alak para kumita ng pera? Ayos lang yun. Kung mayroon ka mang mabigat na dahilan, hindi ako magagalit sa iyo. Napakabuti mo talaga, hubby. Ayaw na kitang lokohin pa. Kapag nahanap ko na ang may sala at natapos na ang lahat, titigil na ako sa lahat ng ito at sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nagpakahirap siya para sa akin at natatakot pa siya na baka magalit ako kapag nalaman kong nagsinungaling siya, pero nagsisinungaling din ako sa kanya. Kian, mayroon din akong mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Sasagutin ko muna. Ang tawag na ito. Hello, Ma. Zhenyuan, sa susunod na linggo, may piging sa bahay ng tiyuhin mo. Isama mo ang girlfriend mo para makilala ng lahat. Huwag mo na siyang itago palagi. Sige po. Ganon ka ba talaga kauto-uto para isipin na ang asawa mo ay isa lamang ordinaryong security guard? Gusto mo bang malaman ang tunay niyang pagkatao? Gusto mo bang malaman kung sino ang pumaslang sa iyong ina? Sa susunod na linggo, sumama ka kay Huo Zhenyuan sa kanilang piging, doon mo malalaman ang katotohanan. Anong problema? Wala. Wala naman po. Mayroon din akong ilang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Ako. Ang garalgal sa mga kamay mo, bakit ang dami mong sugat? Dahil guwardiya ako, madalas akong magbuhat ng mga gamit kaya madaling magasgas ang balat ko. Normal lang ito, haha. Dahil sa isang masamang babae, ititigil mo ang puhunan sa dihaw? Kung babastusin mo muli ang asawa ko, ngayon din ay ititigil ko ang pondo sa dihaw para malugi ito. Nga pala. May sinasabi ka sa akin kanina. May gusto kang ipitiga alam. Ano iyon? Ang mama ko at ang mga nakatatanda sa amin, gusto kanilang makilala. Kung bakante ka, isasama kita sa handaan ng pamilya sa susunod na linggo. Handaan ng pamilya? Masyadong matagal ko nang inilihim sa kanya. Kung bigla ko na lang sasabihin, tiyak na magagalit siya, di ba? Mas mabuting maghintay hanggang linggo. Maghahanda ako ng sorpresa at doon sa handaan ko sasabihin ang tunay kong pagkatao. Sana ay mapatawad niya ako. Sige, sakto at day off ko sa weekend. Huo Zhenyuan, sino ka ba talaga? Ang bahay na ito, ang marangyang ganitong paghahanda, pati na ang mga maimpluwensyang taong ito, sigurado akong hindi ka lang isang simpleng security guard. Ito ba ang pagtitipon ng pamilya nyo? Napakagarbo naman ito. Sila ay ang aking mga kamag-anak at kaibigan. Kian, ngayong araw ay mayroon akong mahalagang bagay na sasabihin sa iyo. Mamasyal ka muna rito sa paligid. Ipaliliwanag ko ang lahat sa iyo. Huo Zhenyuan, ano pa ba ang mga inililihim mo sa akin? Sana, kapag nalaman na ni Kian ang tunay kong pagkatao at kapag nakita niya ang paborito niyang cake, ay mawala agad ang galit niya. Yun Kian, ito ang maskara ng iyong ina na si Shadow Blood. Kahit anong mangyari, dapat ay kilala mo ito, di ba? Huwag na huwag mo akong bibiguin sa pagkakataong ito. Gusto mo bang malaman kung sino ang tumapos sa buhay ni Shadow Blood? Pumunta ka sa kwarto sa kaliwang bahagi ng ikatlong palapag?
at malalaman mo ang tunay na may sala? Ang nakakaalam na nag-iimbestiga ako tungkol sa gumawa noon kay Shadow Blood, maliban kay Yinyi, ay iisa lang, si Huo Qiang. Bakit naman siya biglang naging mabait para sabihin sa akin kung sino ang may sala? Ano ba talaga ang relasyon nila ni Jen Yuan? Kailangan kong malaman ang katotohanan. Yun, Qiang, ikaw nga. Anong ginagawa mo rito? Ako dapat ang nagtatanong sa yun yan. Anong ginagawa mo rito? Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana binawi ni Genuine ang puhunan sa Dihaw. Hindi sana ako pilitin ng tatay ko na pumunta rito para humingi ng tawad. Inimbitahan kaya ako sa hapunan ng pamilya Huo ikaw? Isang hamak na tagapaglinis, may karapatan ka bang magpakita rito? Oh, alam ko na. Siguro ay palihim kang pumasok dito dahil gusto mong makuha ang atensyon ng isang mahalagang tao sa pamilya Huo? Isang mahalagang tao sa pamilya Huo? Ano ba ang mga bigating tao sa pamilya Huo? Lahat ng tao sa pamilya Huo, para sa isang hamak na gaya mo, ay ituturing na bigating tao. Huwag ka nang mangarap dahil ang isang gaya mong ligaw na manok ay hindi makakapasok sa pugad ng mga elite. Oh, kaya pala ikaw yung ligaw na nakapasok sa pugad ng mga elite. Ikaw. Walang hiya ka. Pa, sorry po, hindi ko po sinasadya. Bakit ba ako nagkaroon ng anak na walang silbi na gaya mo? Mabuti pa ngayong araw ay magpakumbaba ka at huwag gumawa ng gulo dahil kapag ginalit mo pa ang pamilya Huo, ay lalayas ka sa pamilyang Lin. O mayroon palang tao rito na sa harap ng maraming tao ay binuhusan ng alak ang sarili niyang ama. Napakawalang galang naman. Yun, Qiang, talagang tatapusin kita. Hindi ka pa ba nadadala? Ano nga ulit ang sabi ng papa mo kanina? Ito ang paboritong cake ni Qiang. Pagkatapos niyang mag-slice ng cake, saka mo buksan ang sobre. Kailangang humingi agad ako ng tawad para siguro hindi na siya masyadong magalit sa pagsisinungaling ko. Sige, oras na. Siguradong inip na si Qiang sa paghihintay. Siya ay. Huo Jen Yuan, magsisimula na ang magandang palabas. Sino iyan? Boss, nailagay ko na po ang gamit doon. Mabuti. Sa ganitong paraan, maghihinala si Yun Qiang na ang tumapos kay Shadow Blood ay posibleng si Huo Jen Yuan. Hayaan nating ang anak ni Shadow Blood at si Huo Jen Yuan ang magtuos sa isa't isa. Kapag wala na si Huo Jen Yuan sa kamay ng anak ni Shadow Blood, ang Huo Group ay magiging akin na. Sabi ni Huo Qiang, kapag pumunta ako rito ay malalaman ko ang salarin. Siya na kaya iyon, ngunit dinala ako rito ni Huo Qiang, tapos ay tinangka akong saktan ng taong ito. Alam kaya nila na ako ang anak ni Shadow Blood? Dahil natatakot sila sa ganti ko. Nakasundo ba silang unahan ako? Ang mga galaw na ito ay mukhang pamilyar. Siya nga. Siya talaga. Siya nga talaga. Siya nga iyon. Agent J. Snow Eagle. Ikaw pala iyan. Bakit ikaw? Bakit ikaw ang naging... Ikaw pala talaga ang... Hubby, kung isang araw, malaman mong nalinlang kita, mapapatawad mo ba ako? Hindi ka pala talaga isang hamak na janitor? Nagawa mo akong lokohin. Hindi ba nalinlang mo rin ako? Hindi ka naman pala talaga security guard. Ang Shadow Blood maskara ni Mama. Tigil na kayo. Bakit nauwi ito sa pag-aaway? Anong nangyayari dito? Bakit nasa kamay ni Huo Jen Yuan ang maskara ni Mama? Talaga bang may kinalaman siya sa pagkawala ni Mama? Ikaw ba si Qiang? Ma, kilala mo po siya? Tumigil na kayo sa pakikipag-away, ibaba nyo na iyan. Huwag na kayong mag-away. Sinasabi ko sa iyo, siya ang apo ng dati mong kasamahan ni Lolo, ang gustong ipakilala sa iyo dati. Anak din siya ni Shadow Blood, napakahusay niya. Kalimutan mo na ba? Qiang po. Ipinakita sa akin dati ni Lolo ang litrato nyo. Ibig sabihin, ikaw po ang blind date na ipinakilala sa akin ni Lolo? Ikaw ba ang blind date na gustong ipakilala sa akin ni Mama? Nga pala, bakit kayo nag-aaway? Saka,
Hindi ko ba sinabi na isama mo ang asawa mo rito? Bakit hindi ko po siya nakikita? Ma! Nasa harap mo lang po siya. Ano po? Sayang naman. Hindi ko nagawang pagtapusin ang isa't isa. Gayunpaman, hindi ko ito hahayaan na basta matapos lang. Buong gabi kang naging abala, siguro ay pagod ka na. Uminom ka muna ng tubig. Napansin ko na nitong gabi ay halos wala kang kinain. Baka naman mas mabuting kumain ka muna kahit kaunti. Ikaw na lang ang kumain. Ang taong kayang sumabay sa mga atake ko ay iisa lang. Ang tanging makakapantay sa kakayahan ko ay iisa rin lang. Gaya ng inaasahan mula kay Snow Eagle, talagang napakahusay ng iyong mga galaw. Parehas lang tayo, Agent J. Sinasabi mo bang si Yun Qianqian ay ang Agent J na matagal nang pinaghahanap ni Huo Zhenyuan? Tama po kayo. Itong espesyal na barahan ng Joker ay hindi sinasadyang nahanap namin habang binabantayan si Yun Qianqian na diskubre namin ito. Tanging si Agent J lang ang gumagamit ng ganitong uri ng baraha. Sino ang mag-aakala na talagang maliit ang mundo para sa magkaaway? Sa ganitong paraan, maaari kong gamitin ang pagkakakilanlan ni Agent J at ang galit ni Yun Qianqian kay Huo Zhenyuan para palabasin sila upang tuluyan silang maparusahan sa isang iglap. Seryoso ka ba? Akala mo ba nakikipagbiruan ako sa iyo? Kung ganoon, subukan natin. Hindi ko talaga akalain. Ang tumapos sa buhay ng nanay ko ay maaaring ikaw pala. Lalong hindi ko akalain na ang tinitignan kong si Agent J ay asawa ko pala. Tumigil ka na. Dahil sa kagustuhan mong makuha ang posisyon bilang pinuno ng SIT, sadya mong pinagbayad ang nanay ko, tama ba? Wala akong dahilan para gawin iyon. Dahil nagmamadali kang maging susunod na pinuno ng SIT. Kung ganoon ang tingin mo sa akin, edi tapusin mo na ako ngayon din. Akala mo ba hindi ko kaya? Sige, gawin mo na ang dapat mong gawin. Gawin mo na. Sige, tutuluyan na natin ang isa't isa. Ang posisyon sa SIT ay para lamang sa nararapat, hindi ko kailanman gagamit ng mga maruruming paraan para lang saktan ng nanay mo. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? At bakit mo naman iisipin na niloloko kita? Kanina lang, nagsinungaling ka pa na guard ka lang. Hoy! Nagsinungaling ka rin na, janitor ka lang. Tungkol doon, sabihin na nating patas na tayo, okay? Balak ko talaga na magtapat sa iyo ngayong araw. Naghanda pa ako ng mga bulaklak at ang paborito mong cake, pero ikaw mismo ang sumira sa sorpresa ko. At gusto mo pa akong tapusin. Hindi. Hindi ko alam na ikaw pala iyon. Akala ko kasi alam mo na ako ang anak ni Blood Shadow, kaya nakipagsabuatan ka kay Huo Qiang para akitin ako roon at patahimikin. Kung ganoon, bakit mo naisip na ako ang kumuha sa buhay ng nanay mo? Dahil may nagsabi sa akin na ang may gawa noon ay nasa kwartong iyon, at nakita ko sa loob ng kwarto mo ang maskara ng nanay ko. Blood Shadow Mask? Wala namang kahit anong maskara sa kwarto ko. Pumunta ka sa kwarto sa kaliwa ng ikatlong palapag, malalaman mo ang katotohanan? Ah, alam ko na. Siguradong mayroon talagang may gusto na pag-awayin tayo, para mag-away tayo hanggang sa dulo. Ibig mong sabihin, kilala mo na kung sino ang tunay na may gawa? Huo Huo Qiang. Qiang. Anong plano mong gawin sa kanya? Kung gusto mong malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Agent J, bukas ng alas 8 ng gabi, pumunta ka sa inabandonang pabrika 30 milya sa silangan ng lungsod. Pumunta kang mag-isa. Matagal na akong gustong pabagsakin ni Uncle. Una ay pinag-away niya kami ni Qianqian hanggang sa magsakitan.
At ngayon naman ay niyayaya niya akong makipagkita, mukhang isa itong patibong. Alam na niya ang tunay na pagkatao ni Qiang Qian. Siguradong hindi niya hahayaang makawala si Qiang Qian ng basta-basta. Kailangan ko na siyang tapusin. Gusto mo bang ipaghiganti ang nanay mo? Bukas ng alas 8 ng gabi, pumunta ka sa inabandonang pabrika, 30 milya sa silangan ng lungsod. Pumunta kang mag-isa. Mukhang hindi na makapaghintay si Huo Qiang. Sakto at magagamit ko ang plano niya laban sa kanya para mawala na siya at para makapaghiganti ako para sa aking mama. Anong nangyari? Wala naman po. May aasikasuhin lang ako bukas. Baka hindi ako makauwi para maghapunan. Ako rin bukas. May kailangang gawin sa organisasyon. Hindi rin ako makakauwi. Boss, bakit hindi na lang natin sila tapusin agad? Sila ang pinuno ng SIT at ang kanilang pinakamahusay na agent. Kapag may nawala sa kanila, siguradong magdudulot ito ng gulo at iimbestigahan ng buong mundo. Isa pa, napakahusay nilang lumaban. Hindi sila ganoon kadaling talunin. Mayroon lamang isang paraan upang mawala sila ng walang bahid. Gumawa tayo ng palabas na parang nag-away sila hanggang sa mawala ang isa't isa sa kamay ng bawat isa. Ang sarap. Ang galing ng pagkahiwa. Bukas ng gabi, makikipagkita ka ba kay Huo Qiang? Alam mo na? Niyaya ka rin ba niya? Problema ko ito. Kaya ko itong ayusin ng mag-isa. Ayokong masali ka pa rito. Si Huo Qiang ay kahihiyan ng pamilya Huo. Ako na mismo ang magpaparusa sa kanya. Ayokong bigyan siya ng pagkakataon na saktan ka pang muli. Sige. Pwedeng hindi na ako pumunta, pero hindi kita hahayaang malagay sa panganib. Sige, pangako ko sa iyo. Dapat ko nang tapusin si Huo Qiang. Ang mga delikadong bagay ay dapat ipaubaya sa mga lalaki. Manatili ka lang sa bahay at hintayin mo ako. Siguradong ginawa ito ni Qiang Qian para pigilan ako. Itinago niya ang lahat ng gamit. Kailangan kong tapusin agad si Huo Qiang. Hinding-hindi ko hahayaang saktan niya si Qiang Qian. Ang lakas ng pinainom mo, Huo Zhenyuan. Lagot ka talaga sa akin pagbalik mo. Yun, Qiang Qian. Kaaway mo si Huo Qiang. Dapat ikaw mismo ang tumapos sa kanya. Huwag mong hayaan si Zhenyuan na mapahamak sa panganib. Kukunin ko ang lahat ng gamit mo. Tingnan natin kung paano ka mag-isang pupunta kay Huo Qiang. Qiang Qian. Ikaw? Bakit ka nandito? Bakit ikaw ang nandyan? Sumama ka muna sa akin pabalik. Huo Qiang ang dahilan kung bakit wala na ang aking ina, kaya kailangang siya ang magbayad. Hayaan mong ako ang bahala sa bagay na yon. Ako ang gagawa ng paraan para sa paghihiganti mo. Sumama ka na sa akin pabalik. Hindi ako aalis. Anuman ang mangyari, kailangan kong makaganti. At kapag sinubukan mo pa akong harangin, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Sinaktan mo ako? Hahayaan kitang makaganti sa akin sa susunod. Ayos ba?
May balak ka pa ba akong pigilan? Totoo ang sinasabi ko? Makinig ka sa akin? Ako na ang tatapos kay Huokyang. Dito ka lang muna ng mahinahon. Maghintay ka sa pagbabalik ko, pwede ba? Ano? Hemp. Ako si Agent J. At hindi ako ganoon kadaling mahuli. Kung hindi, sa loob ng maraming taon, bakit hindi mo pa rin ako maabutan hanggang ngayon? Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kiang Qian. Uncle, alam kong nandyan ka? Lumabas ka na. Napakagaling. Tunay na napakagaling. Sa isang banda, mag-asawa, at sa kabilang banda, magkaaway, paano nyo nakayanan dahil sa pag-ibig, nakalimutan ang nangyari sa iyong ina? Ang nangyari kay Shui Ying ay walang kinalaman sa akin. Maliwanag na ikaw ang tumapos sa kanya. Tama? Ako nga ang tumapos kay Shui Ying. Huwag muna tayong basta-bastang kumilos. Walang ginagawang masama ang mama ko sa iyo. Bakit mo siya pinagbayad ng buhay? Hindi ko rin naman gustong gawin iyon sa kanya. Siya itong nakikialam dahil lang sa mga walang kwentang bagay tungkol sa magulang ni Huo Zhenyuan ay naglakas loob siyang imbestigahan ako ng patago at naglakas loob pa na iligtas siya. Kung hindi dahil sa kanya, sa akin na sana dapat ang pamilyang Huo. Sabi ko na nga ba? Kaya pala doon sa folder sa computer ni mama, maraming litrato na naroon ka. Oo. Bakit pa niya ako inimbestigahan? Anong pakialam niya kung kanino mapupunta ang pamilyang Huo? Ang kalagayan ni Huo Zhenyuan. Anong kinalaman niya doon? Kusa niyang ipinahamak ang sarili niya. Bilis, umalis ka na. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Noong araw, iniligtas ng mga magulang mo ang buhay ko sa gitna ng panganib. Kaya nandito ako ngayon para bayaran ang utang na loob sa kanila. At dahil ikaw ang susunod na mamumuno sa SIT, sigurado akong magiging mabuti kang leader. Sabay na tayong umalis? Masyadong mapanganib dito? Anumang oras ay may maaaring umatake sa atin? Huwag kang mag-alala, ikaw ang pakay nila, maiiwan ako, para maghanap ng anumang ebidensya, para malaman kung sino ang nagplano nito, para palabasin na ako ang tumapos sa iyo. Kapag ang balita tungkol sa tangkang pananakit sa akin ay kumalat, tiyak na magkakagulo sa pamilyang Huo. Kailangan ko ng maunang umalis. Salamat sa pagliligtas mo sa akin ngayong araw. Wag! Wag! Boss, mapanganib dito. Bilisan mo. Ayoko na. Shadow Blood, akala mo ba ay maililigtas mo siya sa ginagawa mo? Bigla akong nakaisip ng isang mas magandang paraan. Kapag nalaman ng anak mo na si Huo Zhenyuan ang tumapos sa iyo, hindi ko na kailangang dumumi ang mga kamay ko, di ba? Ito ang napapala ng mga nakikialam. Kaya naman pala, ganito ang lahat ng nangyari. Sayang. Masyado na akong huli nang makarating noon. Nay. 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 Pinagbayad mo ang nanay ko. Pagkatapos ay ginamit mo pa ako para saktan ang isa't isa kasama si Zhenyuan. Tao ka pa ba? Sisisihin mo na rin lang. Sisihin mo na ang nanay mong mahilig makialam. Plano ko na sana kayong palagpasin. Pero pinili mo pa ring imbestigahan kung sino ang tunay na kriminal. Dito, nawala si Shadow Blood noon. Ngayong araw na ito, dito rin ang magiging huling hantungan ninyo. Akala mo ba talaga may magagawa ka sa akin? Kapag wala ka na, makukuha ko na ang pamilyang Huo. Kapag nawala na kayong lahat, gagawa ako ng kuwento na ang Snow Eagle at Agent J ay nag-away at nagkasakitan. Sa oras na iyon, wala nang maghihinala sa akin. Nagdala ka lang ng ganito kakaunting tao? Para tapusin ako? Uncle, napaka-inosente mo naman para isipin yan.
Silang lahat ay mga batikang eksperto. Maraming taon ko silang sinanay para lang harapin kayo. Sila lang ba? Ngayon, nakita mo na ba ang kakayahan nila? Hindi ko akalaing magkakaroon tayo ng ganitong pagkakaintindihan. Sa tagal ba naman nating naging magkaribal? Maliban sa iyo, wala nang ibang makakapanakit sa akin. Ganoon din ako. Ingat. Genuine. Mukhang hanggang doon lang pala ang kakayahan ni na Agent J at Shui Ying. Tapos na ang oras niyo. Qiang Qian. Sinasabi ko sa inyo, sumuko na lang kayo ng maayos. Nang sa ganoon ay maayos pa rin kayong mawala. Ikaw, huwag kang umasa. Konting sugat lang ito. Bakit kailangan nyo pang magpanik? Kayo, wala ba kayong lakas? Ang dalawang ito, tig $3 milyong sila. Kung sino ang unang magpabagsak sa kanila, siya ang kukuha ng pera. Qiang Qian. Ganyan ba talaga kahirap kumita ng ganito kaliit na pera? Yun, Qiang Qian. Napakagaling talagang lumaban ng asawa mo. Zenyuan. Zenyuan. Para sa ganoon kabait na asawa, paalam na sa kabilang buhay. Qiang Qian. Huwag mo siyang gagalawin. Bibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Kung hindi, wala kang makukuha kahit ano. Qiang Qian, hinding-hindi kita hahayaang mawala dito. Huo Zenyuan, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sa tingin mo ba may karapatan ka na makipagnegosasyon sa akin? Siyempre meron. Nasa akin pa ang pamilyang Huo. At ang buhay ko. Kapag tinapos kita, makukuha ko pa rin ang pamilyang Huo. Masyado mo akong minamaliit. Noon ko pa napansin na matagal mo nang pinagkakainteresan ng pamilyang Huo. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, hindi ka ba maghahanda? Boss, nalaman ko na. Ang taong gumagawa ng milagro sa likod ng kumpanya ay si Huo Qiang. Nag-aalala po ako na baka saktan niya kayo. Tulungan mo akong humanap ng abogado. Gumawa ng huling habilin. Sakaling may mangyaring masama sa akin, ang lahat ng shares ko sa pamilyang Huo ay ililipat lahat para manahin ni Qiang Qian. Opo. Anong ginawa mo? Basta mangako ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang pamilyang Huo. Bakit ako maniniwala sa iyo? Kung sa tingin mo ay niloloko lang kita, malaya kang subukan ako. Ang ganitong bagay, isang beses lang pwedeng isugal. Wala ka ng takas. Gusto mo pang magtagal. Tigil. Ako. Ano ang mga kondisyon mo? Basta't pakawalan mo si Agent J, ibibigay ko sa iyo ang pamilyang Huo. At pagkatapos, sa harap mo,
Tatapusin ko na ang lahat sa sarili ko. Huwag. Huwag. Genuine. Zenyuan. Huwag. Kiang-kian. Sinabi ko na sa iyo dati. Napoprotektahan kitang mabuti. Ano ba naman ang isang buhay lang? Ang mahalaga ay mabuhay ka ng maayos. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Hindi ko kailangan ng pakikialam mo. Magpakasal man tayo o hindi, ang pinanggalingan ko. At ang daang pinili ko, ako dapat ang managot sa lahat ng ito. Kiang-kian. Dati? Lagi kitang sinusunod. Pwede bang sa pagkakataong ito, ako naman ang sundin mo? Makinig ka na. Huo Genuine. Subukan mo lang. At sisiguraduhin kong magsisisi ka. Gagamitin ko ang pera mo para kumuha ng ibang lalaki. Pupunuin ko ang isang buong gusali ng mga lalaki. Mas matangkad kaysa sayo, mas gwapo kaysa sayo, at mas bata pa kaysa sa iyo. Hindi ako nagbibiro. Makikipag-anak ako sa ibang lalaki. At uubusin ko ang buong yaman ng pamilya-pamilyang Huo. Kung ganoon man ang mangyayari, panatag na akong mawawala sa mundong ito. Kung hahanap ka man ng bagong lalaki, siguraduhin mong piliin ang isang tao mabuti at mapagkakatiwalaan sa buhay. Huo Genuine, tumigil ka na sa mga kalokohang iyan. Kapag itinuloy mo pa iyan, araw-araw kang matutulog sa sopa at makikisalo ka na sa aso sa pagkain. Kung kaya mo pa, sige lang, magsalita ka pa. Ang kwento ng pag-ibig ninyong dalawa talagang nakakaantig. Nagmumukha tuloy akong masama na parang dapat ko kayong palampasin. Ngunit, Kiang-kian. Buisit, sawa na ako sa pagnonobyo nyo. Ngayon, kailangang may mawala sa inyong isa. Papayag ako sa gusto mo. Sige. Basta't pakawalan mo si Kiang-kian para makauwi siya ng ligtas, tutuparin ko ang pangako ko. Ibigay mo muna ang pamilyang Huo bago ko siya pakawalan. Huwag kang makipag-areglo sa akin. Kung hindi, baka hindi ko man siya tapusin ngayon, hindi ko matiyak ang mangyayari sa hinaharap. Kanina, noong sinasaktan nila ako, hindi ko sinasadyang mapindot ang switch. At ang usapan nating dalawa ay na-record ng buo. At naipadala ko na ito sa mga tauhan ko. Huo Genuine. Isipin mo na lang kung mayroong kaming recording na ito. Kung sakaling may masamang mangyari kay Kiang-kian, ay isisisi ang lahat sa iyo. Kung si Kiang-kian ay mananatiling ligtas at walang gasgas, ang recording na ito ay mananatiling tago habang buhay. Recording lang yan? Sa tingin mo ba ay matatakot mo ako? Sa dami ng nagmamasid sa pamilya Huo. Ngayon, kahit pa hindi ka maparusahan, hindi ka na makakakuha ng pwesto bilang pinuno. Ano na? Napag-isipan mo na ba ng maigi? Tao. Matagal ko nang inihanda ang testamento. Pumirma ka na? At ilagay ang iyong thumb mark. Ibibigay ko ang kapangyarihan kapalit ng kalayaan niya. Sige, umalis ka na. Genuine. Kiang-kian. Bakit? Inaantay mo ba na magbago ang isip ko? Ha? Kiang-kian, umalis ka na, bilis! Huo Genuine, akin na ang pamilyang Huo ngayon. At sa wakas, bumagsak ka na rin sa mga kamay ko. Ngayon, ito na ang oras para tapusin mo ang sarili mo. Gawin mo na. Nanalo ka na. Naku, Huo Genuine. Kapag nawala ka, wala na akong makakakalaban. Sayang naman. Uy. Huo Genuine. Ikaw? Huo Qiang, tumawag na ako sa pulis.
Pagbabayarin kita sa lahat ng mga ginawa mo. Hustisya para sa buhay ng nanay ko na si Shadow Blood. Huo Zhenyuan, naglaban tayo hanggang sa dulo, pero sa huli, naunahan mo pa rin ako. Pagdating sa talino, mas malawak ang pag-iisip mo. Sa lakas naman, mas magaling ka sa akin. Pagdating naman sa tapang, mas may paninindigan ka. Ngayong natalo mo ako, tanggap ko na ang pagkatalo ko. Pero, handa akong mawala, pero hindi ako magpapahamak sa iyo. Ngayong araw, ang tadhana ko. Ako mismo ang magdedesisyon. Kian. Nagantihan mo na ang nanay mo. Zenyuan. Kayanin mo. Aalis na tayo. Asawa ko. Bilisan Narito na mo. ako. Bilis, tulungan mo ako. Sige. Maluluto na ang mga pagkain. Hay nako, di ba sinabi ko na sa'yo? Simula ngayon, ang mga ganitong bagay, hayaan mong ako na lang ang gumawa. Ayos lang ako. Dali, bilisan mo. Darating na sina mama at lolo. Sige. Aray. Hala, Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Maupo ka, dahan-dahan lang. aray. Sumisipa siya. Isa pa uli. Mukhang malakas ang batang ito. Pakinggan ko nga. Uy, totoo nga. Magaling din siyang manuntok ha. Ang batang ito hindi magpapatalo ang liksi sa akin. Sa tingin mo, sa'yo ba siya nagmana o sa akin? Sa iyo siya nagmana.